Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Ano yun ulit? Sabihin mo. Energy! Yan! Sa magandang umaga pa rin, Metro and Mega Manila, kayo patuloy pa rin po nakatutok sa Baklita sa Woo! Diba? Nakakaloka. Ako po si Kapitana Sisa. At ako muli si Tita Cora. Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Siyempre, kung sama kayong panig ng Metro and Mega Manila na nakikinig ng inyong mga radyo, maraming salamat po. Hindi po ba? Siyempre sa mga nakatuantabay sa aming mga digital platforms on Facebook, TikTok, and sa ating mga team replays on YouTube. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Yeah. Mare, batiin lang din natin ang mga nakatutok sa ating ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, si Marlon Castro. Ay, hello. Ayan, Basi Villaflor at ilan pang manonood. Maluka. Yan, Marlon pala. Marlon Castro. Malu Castro. At syempre sa lahat ng mga pangga natin na tumutok kahapon sa pagpapalabas natin. Ng episode 4 natin ng ating topic. Natakot ako. Natawa ba kayo? Diba? Sa Baklita sa podcast. Available na yun sa Spotify mga pangga at sa YouTube channel ng The Baklitas. Diba? Antabayanan nyo lang at i-follow nyo lang kami ng i-follow dahil marami pang mga exciting na kaganapan ng hatid ng Baklita sa podcast. Season 2 powered by Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Pero Mara, may share tayo sa kanila, di ba? Oo naman, para maging kapana-panalo ang inyong mga araw at mas ma-relax kayo at tuluyang ma-detoxify sa mga toxins na ating talagang hindi natin maiwasang kainin. Abako ako naman din sa inyo. Uminom ka ng MX3 tea with pandan. Bakit na ba meron dyan, Marce? Alam mo naman about MX3 tea ng pandan ay gawa sa dahon ng mangustina, hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea, Mare, ay good for 1 liter of water at pwede itong ihalo either hot or cold. Maaari din dagdagan ng lemon or honey para sa added flavor para sa buong pamilya. Ang pag-inom ng tsaa hindi lang para ma-relax, kundi para ma-detoxify ang ating katawan at malinis, diba? Ang any toxins na ating mga kinain kahapon sa isang party ng mga nakaraang linggo pa, diba? Para lahat ma-flash down niya. Correct. Diba? Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. At di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe. Diba? Pero itong chichika mo, mapapabilib ba ako? Oo, Mare, nakaka-elive talaga ito. Ay, talaga? Bakit? Oo, kasi lahat ito, Mare, hinihintay ng mga netizen talaga ang paglabas. Ay, talaga ba? Ulit ni Miss Chris Aquino. Hindi ang pagsigaw niya, ate, dahil hindi niya carry. Oo. Hindi pala niya hawak ang bangwa. Kala ko hawak. Correct. Bagaman hinang-hina pa si Miss Chris Aquino, Mare, ay sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang mahabang panahon, ay muling nagpakita sa publiko ang Queen of All Media na si Miss Chris Aquino. Matagal-tagal rin, Mare. Matagal-tagal na rin sa Pilipinas. Itong si Miss Chris Aquino, pero ngayon lang siya umattend sa isang event sa kabila ng kanyang iniindang karamdaman na ilang taon niyang pinapagamot sa Amerika. In fairness, talagang, alam mo yung gamay na gamay pa rin ni RB Chanko yung mukha ni Miss Chris, ano? Correct. Talagang grabe, ang ganda pa rin niya. Makikita nga, Mare, sa video ng na inilabas na itong si Miss Chris Aquino ay nakakapit nga sa kanyang kaibigan na designer na si Michael Leyva. Correct. Dahil pinaralangan siya bilang, alam mo yun, isa sa mga parang most important people. Yes. Diba? Oo, ng isang award-giving body. Correct. Ng People's Asia People of the Year 2025. Isa siyang awardee. Ayan, pagsabi pa nga at dagdag pa nga ni Miss Chris Aquino, Mare, that time daw na jumoin siya, medyo nahihilo-hilo siya kasi prior to that, meron siyang iniindangan, nahihilo nga siya at bago yung kanyang gamot. Pero hindi niya daw mapapalampas yung isang event na yon
Correct. Dahil nga napakabait sa kanya ng kaibigan niya na si Michael. Kumbaga parang hindi talaga pa pwedeng lumagpas yun to support Michael Leyva. Yes. Kasi ever since talaga, diba? Michael Leyva has a very special place in her heart. Correct. Sabi pa nga ni Miss Chris Aquino, Mare, napakabait daw nito dahil pinahiram pa nga. Ewan kung pinahiram o binigay kasi ang sabi ni si Miss Chris Aquino ay ibinigay daw yung 2 sasakyan. Ay, talaga? Kay Michael Leyva? Oo. Nakakaloka sa gift? Oo. Antore, gusto ko siya maging friend talaga. Sumakto din, Mare, na muling nagpakita si Miss Chris Aquino sa isang event sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. So medyo naloka ang mga netizen kasi lalo na yung suot ni Miss Chris Aquino. Pink yung panlabas. Pink and yellow. Yellow yung panloob. Diba? Nakakaloka. Tapos floral yung pang-ibaba. Tama, diba? So ini-endorso niya, diba? Hindi natin alam, Mare. Ano to, itlog maalat? Itlog na maalat ba ang peg niya? Oo, sa bagay. Naglalangis. Hindi naman. Masarap yun yung naglalangis na itlog na maalat. Yes. Pero yung kulay kasi niya, diba? Ikaw ba anong ipinapartner mo sa itlog maalat? Ano? Sigurado mo hindi kalandian yan pagkain ng pinag-uusapan natin dito. Oo nga! Eto mga pangga. Kamatis. Ano pa? Kamatis, tapos konting sibuyas. Wow, ang sarap. Di ba yung mga ganyan? Kasi paghaluin mo na yan, kasi minsan, di ba yan ang ginagawang sausawan? Yes. Lalo pat pag kumatas-katas na yung kamatis doon sa itlog na maalat, di ba? Diba? Sabagay nagkakatas din kasi yung itlog maalat. Naglalangis. Yun ang masarap na itlog na maalat. Di ba yung pagbiyak mo na ganun, diba yung dun sa pula, diba? Yung tumutulo yung langis. Oh my gosh, ginugutom ko yung sarili ko, diba? Kayo ba? Well, diba? Actually, Mare, kaugnay nga ng balita na pag-attend ni Miss Chris, nag-sorry din siya, Mare, dahil sa late niyang pagdating, dahil nga medyo nga nahihilo-hilo ito. Pero alam mo ang tanong ng mga netizen, ito na kaya ang umpisa ng unti-unting pagbalik ni Miss Chris Aquino sa showbiz? Feeling ko naman, baka kasi tinatry na niya unti-unti, diba? Na parang tipong, siguro, alam mo yun, para kung ano yung pakiramdam ng katawan niya. Kasi diba, mahabang panahon siya na nakaratay, diba? Na hindi talaga siya lumalabas. Baka this is the first time. Baka nanibago lang siya. Diba? Correct. Alam mo, Miss Chris, alam mo yun, kulang lang sa shopping yan. Correct. Mag-shopping ka para lumakas ka. Tsaka diba? kumain po kayo ng Bimbi Nachos. Ang machos ng bayan. Walang iya ka talaga, Mario Palmera. Diba? Nakakaloka. Hindi, pero totoo naman, diba? Ng bonggang-bongga. Masaya tayo na nakikita. So, this is a good sign na at least alam natin that, alam mo yon na posibleng anytime, diba? Magbalik na sa mainstream ang nag-iisang queen of all media na si Miss Chris Aquino. Diba? Correct. Nakakaloka. Kamakailan lamang napabalita na hindi na nga tuloy yung kanyang show kasi nga hindi kaya ng kanyang katawan. Mali mo naman ngayon kasi nasubukan na niya lumabas-labas ngayon. Bakla ka, nakita mo ba itsura niya? Parang ang payat. Diba? Magkakakain ka, Miss Chris, diba? Parang mas maganda kung magpahipahinga muna si Miss Chris, magpataba. Kain po tayo ng Bimbi Nachos. Ang nachos ng bayan. Matik karugtong. Diba? Na nakakaloka. Hindi, pero we wish her well, diba? Na at least ngayon, nakita na natin siya ulit. That's it, diba? The queen is back. And in fairness, Mare, hinangaan lalo si Bimbi kasi nga nakita mo kung paano niya alalayan yung kanyang ina. Naman, diba? Ang tangkad ni Bimbi, In fairness, ang laki niyang bata. Ang laki niyang mama. Diba? Na nakakaloka. Pwede siguro si Bimbi mag-showbiz. Actually, di ba, yun naman talaga dapat Dapat, di ba, bago sila umuwi talaga all together as family. Mauna siya dapat kasi, di ba, may mga engagements na dapat matutuloy, di ba? And Tito Boy will be the one handling his career. Yes. Di ba? Kaya lang hindi rin natuloy. Parang, sige, sabay-sabay na lang. Baka this time, since lahat sila na sa Philippines na, di ba? And for sure, si Mr. Boy Abunda ang magpamanage dyan. Yes, di ba? Kumaga parang, this is the right time na si Bimbi naman ang umalagwa, 'di ba? Habang ang kanyang ina ay nagpapagaling. Ano ba 'to, Jeff Tad? Sabi niya, mga Mare, sana magkaroon na ulit ng Feng Shui tree tapos ang bida si Fiang para Fiang Soy. Ha?
Baka hindi nga yung kilala ni Miss Chris Aquino. Sasabihin ni Miss Chris, sino siya? Oo. Sino siya? Ang galing niyang gumiling, ang galing niyang gumiling. Ay, na yung mga supporter ni Piang, magagalit sila sa atin. Rhea Salton ba yan? Saiton. Yes. Hi, thank you for watching. Piang Soy, pwede naman. Jonah Butoon. Ay, pwede ever naman, supportive. Ginagawa niya tayong happy pill. Correct. Diba? Thank you so much. Pwede nang sundan yung Feng Shui tree, di ba? Akala ko pwede nang sundan si Bimbi. Bakla ka, paano? Ang pa ni Miss Chris Aquino, parang maalumalay pa siya. Uy, diba? Umaalagwa din yung love life niya ngayon. Diba? Pero alam mo ngayon ang hinihintay ko. Ano? Yung mga nagre-review kung magkano yung damit ni Miss Chris Aquino. Yung mga nag-ano lang. Magkano kaya yung skirt na yun? Hindi, yung blazer pa lang, diba? Studded. Oo. Diba? Kumikinang. Front and back yun, Hindi lang basta brooch yun, Mare. Kung hindi talagang embroidered na bling-bling yun. Correct. Iba talaga yung kulay kapag pang mayaman, no? Pag sinabing yellow, correct. Yellow. Kung mga striking yellow. Oo. Pag pink, pink diba? Talaga. Yung sa atin naman, pag yung sa mga kanal, namantsahan niya ng Zonrox. Kaya nga. Diba yung natapunan, diba nagdidilaw yung puti. Zonrox baka naman. Diba? Yung mga ganon. Oo. Yung bulaklaki ni Miss Chris Aquino, yung mga magagandang bulaklaki, yung peony. Correct, diba? Hindi kagaya sa atin, puro Dama de Noche. Oo, ilang-ilang. Ganyan. Maganda din naman, pero lokal. Oo, diba? Yung mga Stargazer. Maganda pa nga Stargazer, ate. Di ba yung Stargazer? Di ba pinalalagay yung sa ibabaw ng dead? May nabili ako sa TikTok shop. Di ba pang deads yun? Oo. Roses yung pagdating santan. Ang liliitong roses. Pinitas-pitas lang dyan sa Rizal Park yun. Sira ulo kayo, naihiyan pa ng aso. Pinitas-pitas lang yun dyan sa Rizal Park. Ganyan. Correct. Ay, sabi dito, buti pa si Bimbi may love life paano kayo nakakasiguro may love life? Hayaan na lang natin kung meron man, kung wala, diba? Pero kung meron, hayaan natin. Gusto niya maging masaya, so be it. Dahil gusto nating sumaya. Diba? Sino ba namang may ayaw? Oo. Diba? Kung ikaw, wala kang love life, diba? Huwag ka mandamay ng iba. Diba? Anong pangalan nito? Michael Angelo Raberico Hermoso. Ang haba ng pangalan mo. Rico Hermoso. Hello sa'yo. Ayan, maraming salamat. Hiwalay na po sila ng jowa Earth niya, Madam Sisa. Sino? Ay, talaga ba? Sino ba sinasabi? Si Bimbi? Oo nga. Si Bimbi ba? O si Madam Chris? Oo. Hindi, baka si Madam Chris. Di ba may jowa siyang doktor? Oo nga. Hiwalay na ba sila? Yun ba yung sinasabi mo? Hindi natin alam. Sino bang may karelasyon? Kasi nung nagpunta siya dun sa awards night, Mara, may kasama siyang doctor and nurses. Oo, diba? Oo. Hindi ba pwedeng medical team niya yun? Jowa kaagad. Oo. Kayo naman. Si Madam Chris, hiwalay na sila ng doktor. Talaga ba? Mas chismoso kayo sa amin. Diba? Taray nyo, tutok na tutok kasi talaga kayo. Kasi sa totoo lang, di namin pinapakialaman yung buhay ng iba. Oo, no. Diba? Miss Chris, excuses. Diba? If you need friends and chikahan, invite us. Oo nga. Diba? Miss Chris, alam mo, nagsiselos kami. Kasi si Darla yung pinagluto mo kamakailan lamang ng steak. Oo nga, sana kami din. Oo, diba? Gusto namin yung Bake Mac, mga ganon. Yung buong baka po, ganon. Kita mo si Miss Chris no, naglelechon. Nag-iikot dun sa garden. Mga bakla, eto na, As you requested, lechon baka, nakakaloka. Diyos ko, isang malaking baka na yun, di ba? Parang ilang buwan mong kakainin nyo. Correct. Nakakaloka. At saka siguro, Mare, alam mo, feeling ko kaya din hindi nagtatagal yung mga jowa ni Miss Chris ngayon. Bakit? Kasi nga, priority niya magpagaling. Correct. Dapat naman talaga. Diba? Kung magdadagdag lang din naman ng stress sa kanya, diba? Kibera sa mga boys. At saka kung meron naman na akong anak na kasing lovable ni Bimbi, ba't ako maghanap ng lalaki sa buhay ko? Tomo! Diba? Bimbi Nachos. Nachos wala pa. Wala pa. On cue ka masyado. Yung cue mo. Siyempre alerto. Bimbi Nachos, ang nachos ng bayan. Nakakaloka. Ay, nako. Hindi ganyan na pagkakasabi ng nakakaloka si Miss Chris. Nakakaloka.
Pinasisigaw mo ako, mamaya pag wala akong boses sa podcast show. Nagtatatakbo siya, natapilok siya sa may Binondo. Ouch! Darla! Nadapa ako! Totoo kayo balita na sobrang laki ng TF niya dahil pinatakbo siya. Totoo ba? Oo. Akala ko yung nadapa. Dumagdag daw yun, Mare. Oo, sa talaga? factor para dagdagan yung TF niya kasi pinatakbo-takbo siya. Ay, ganun? Oo, kasi di ba, hindi naman natin nakikita talaga na tumatakbo-takbo si Miss Chris Aquino. Meron na sa treadmill. Ganun. Nakita mo? Sa bahay niya. Hindi ko siya nakita Ang naggaganon dami nilang treadmill sa bahay. Sabi niya, it's a try daw niya. Talaga? Oo. Di ba? Ano ba yung mga nagmarkang eksena ng buhay ni Miss Chris Aquino? Yung mga eksena niya na nagmarka sa'yo. Yung binulgar niya yung kanila ni Joey Marquez. Talaga? Diba? Yun ang mga nagmamarka sa akin. Ako nagmarka sa akin yung yung lindol. Talaga ba? Oo, yung pinapacheck niya yung mga pinapacheck yung mga bata. Oh my gosh, sabi niya gano'n. Oh my gosh, nahihilo ako. Oo. Buti na lang binili ko na yung mga lahat ng Chanel bags na gusto ko. Ganon! Diba? Na nakakalo. Si Chris Aquino na nakakagawa nun. Yes! May mga ibang mga artista ngayon nagsusosyal-sosyalan. Oo, diba? Si Chris lamang yun. Diba? Diba? Siya lang. Oo. Siya lang ang queen of our mother. Yes. Diba? At sa mga artista dyan na mahilig sa mga fake bags. Nakita niyo yung nangyari. Nakulimbat. Yun yung mga nag-online selling yata. Oo, diba? ng mga peking Sabi nila galing Japan. Oo. Tapos yung pala mga Pekelia Mendez. Hindi lang Pekelia, LV talaga, lumang bag. Oo. Diba? Tsaka. Kumaga sa mga sa mga Bisaya, diba? Ang LV, alam mo ano? Laging guva. Talaga? Laging guva na bag. Ay nako, magbayong na lang kayo. Kaysa magkagaganyan kayo ng bag. Yes, diba? Na nakakaloka to the highest level. Diba? At saka para makasiguro kayo kung totoo yung mga bag na binibili nyo online, ipa-entropy nyo yan. Tama, diba? Sa mga trusted na mga talagang online shops at saka yung mga sellers. Correct. Huwag kayong basta-basta naniniwala. At saka isa pa, diba? Tigil nyo nga yan. Yung mga ganyan, kahilig-hilig nyo sa mga luxury items. Wow! Ang sabi na MJ ka makailan lang. Bakla, lalabas kami. Punta kami ng mall, naka-MJ. Bakit? Bawal ba yun? Hindi naman. Everyday bag naman. Pero pag nalaslasan ka ng bag, iyak ka talaga doon. Di okay lang, bili na lang ulit. Ganun talaga. BIR. Alam niyo na. Oy, ang laki ng binabayad ko sa BIR. Kahit i-check nila yon. Maski naman ikaw, diba? Ramdam mo yung binabayad mo sa BIR. Huwag kang andyan. BIR, hindi na ako nakapagpadibdib dahil sa inyo. At least, diba? Mga responsible taxpayers tayo. Hindi yung mga reklamo kayo ng reklamo, tapos di naman kayo nagbabayad ng buwis. Wala kayong karapatang magreklamo kung hindi kayo taxpayer. Tama! To the highest level. Kaya nga naman mga pangga, diba? Tapusin na natin to. Oo, kasi papasok na si Gandang Kara. Correct. Andiyan na nga yata siya sa labas. May hawak siyang patpat, ate. Diba? Hindi, nagbago na siya. Talaga? Oo, hindi na siya nalilate. Oo, lagi na siyang maaga kung pumasok. Correct. Hindi na natin nasasabihin na the late. Oo. Gandang Kara. Hoy, grabe ka. Hoy! Bakit ganon? Diba? O di, Johnny come lately. But anyways, mga baga, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we're still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!